May guidelines na para sa pagsasapubliko ng mga pagdinig ng ICI. Babala ng komisyon, hahabulin nito ang mga lalabag sa mga patakaran. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Inilabas na ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang guidelines para sa isasagawang live streaming sa lahat ng proceedings sa flood control scandal. Ito ay matapos ang ilang buwan na panawagan ng mga Pilipino para sa transparency sa mga ikinakasang investigasyon sa anomalyang ito. Ayon kay ICI Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Osaka, isa sa publiko ang mga pagdinig ng mga iimbitahan nilang resource person maliban kung hihiling ang mga ito ng executive session. Posible rin anyang hilingin ito ng mga ahensya ng pamahalaan na nagsasagawa rin ng flood control investigation pero limitado lamang sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, Ombudsman, DOJ, PNP at NBI. Dagdag pa ni Attorney Osaka, papayag lamang ang ICI sa executive session kung may sapat na batayan para hindi ito maabuso. First of all, if yung information na maaaring ibigay ng ating resource person nakakonekta sa national interest or national security, pagka yung information, it will put the life and safety of an individual in imminent danger. Tapos pagka ito ay would interfere, any information would interfere in the enforcement of the in the investigation. So marami yan, nakalagay ito sa guidelines. Mababasa ninyo kasi yung mga basis or legal basis natin o yung mga rason for executive session ay nakasulat doon. At titignan ng commission mabuti yan kung ang request nila ay hindi saklaw doon sa may exception na yun, live streaming tayo. We want the commission as requested to be as transparent as possible. However, we are limited by what is provided for by the Constitution, by laws, and as I mentioned earlier, rulings and issuances even by our courts. Para naman sa mga kawani ng media, kailangan munang magpasa ng letter of application sa ICI pero posible itong suspindihin kapag may paglabag na nagawa sa guidelines. Mahigpit din na ipagbabawal ang repeat airing ng audio-visual recording at live streaming ng walang approval sa ICI maliban sa maikling footage at still image. May kapangyarihan din ng komisyon na ipatigil ang buo o bahagi ng live streaming ng isang hearing kung may violation sa kahit anumang panuntunan. Bawal din ng sino man na mag-record, retransmit, reproduce o edit ng subject proceeding depende kung may approval sa komisyon. Babala ni Attorney Osaka na hahabulin nila ang mga sino mang individual na lalabag sa mga patakaran. Meron doon sa guidelines also, there's also penalties with regard to violation of our live streaming rules. What's the penalty? Wala pang, it may be provided for, as may be provided for by law. That is stated in our guidelines. Posible pa namang magbago ang guidelines para matiyak na nasusunod sa mga umiiral na batas. Target simula ng live streaming sa susunod na linggo sa pamamagitan ng Facebook o YouTube. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante.